Hello, Mother! Pauwi na, Mi! Mabuti naman. At anong oras pa ito? Alam mo naman, napakadelikado ngayong lumabas sa gabi. May gumagalang aswang. Sorry na, Mother. Kasi si bakla na miss yata ako at ayaw akong pakawalan eh. Tumakas na nga lang ho ako eh. Nasan ka ba? Nandito na po ako sa main road. Ang dilim nga dito, Mother eh. Bakit ba kasi hanggang ngayon hindi pa rin to pinapalagyan ng ilaw ni Mayor? Aba, last year pa natin nirereklamo to ah. Pati itong kalsada. Ayun oh, lubak-lubak. Ano ba pinagagawa kasi ng lintik na mayor na yan? Nagpapalaki lang ng tiyan yan sa munisipyo eh. Ano pa nga ba? Huwag mo nang isipin yun at sisirain mo lang ang gabi mo. O siya, nabilisan mo. Mag-ingat ka, anak. Oho. Habang naglalakad ako ay malakas na ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko na lang sinabi sa nanay ko, pero kanina ko pa nararamdaman na may sumusunod sa akin. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ha, masayang tunay. Ha, masayang tunay. Yo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yo, check it, break down. Yo, ha. Maya-maya ay bahagya kong pinaling ang ulo ko at sa gilid ng mga mata ay naaninag ko ang figura ng isang matangkad na tao na nakasunod sa akin. Sinasabayan ang bawat bilis ng hakbang ko. Alam ko na sa mga sandaling yon na hindi tao ang nasa likuran ko. Ano ba yun? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Lord, pabilisin niyo na ho yung takbo ko. Parang awa niyo na. Kailangan ko na tulungan, Lord. Ayun na. Ayun na. Mama! Isang magandang araw sa nagmamagandang tulad mo, Madam Venus. Naway sumainyo ang kagandahan na biyaya ni Bathala. Anyway, tawagin niyo na lamang ako sa pangalan na Hazel. Hindi ko tunay na pangalan. Ang mga taong mababanggit sa kwentong ito ay minabuti ko na rin na palitan ang pangalan upang sa ganon ay maitago ang kanilang tunay na katauhan. Isa akong tindera ng bulaklak at nakatira sa isang liblib na bayan sa Mountain Province. Dito sa bayan na ito ako lumaki, kaya naman mahal na mahal ko ang lugar na ito. Bukod sa magaganda ang tanawin, ay isa sa pinagmamalaki ng aming bayan ay ang magaganda at sariwang bulaklak. Ngunit sa tahimik naming bayan ay nabahira ng takot. Ilang buwan na ang nakakalipas nang magsimulang matagpuan ang mga bangkay na wakwak ang tiyan. Ayon sa mga matatandang nakatira sa amin, aswang daw ang may sala. Sa totoo lang, Madam Venus, hindi ako naniniwala sa aswang. Para sa akin, ay isa lamang silang urban legend na gawa-gawa ng malikot at malawak na isipan ng mga Pilipino. Pero sabi nga nila, to see is to believe. Naniwala lamang ako na totoong may aswang nang ako na mismo ang muntik maging biktima. Sa kalagitnaan ng problema namin dito sa aswang, ay nakilala ko si Ryan, ang pamangkin ng mayor ng aming bayan. Maraming salamat po ulit, sir. Bulaklak at lambing sa gabi. Naku! Tsak tanggal ang galit ni Mrs. Himas-himas din kasi pag may time, sir. Pasensya na kayo dito sa anak ko, sir, ha? Naku, maloko talaga ito. Uy! Kalain mo. Thank you sa tip, sir. Balik ulit kayo. God bless po. Tuwang-tuwa ako nang lumingon sa aking ina at bahagyang tumalon
Nang ipakita ang 300 na tip nito, kinikilig akong pumasok sa loob ng tindahan at nilagay sa kaha ang pera. Ay, thank you, Lord. Sana lahat ng customer ganun kalaki mag-tip. Hi, Hazel, my love. Baby ko. Hoy, Alvin. Ikaw maganda yung simula nung araw ko. Huwag mong tangkain sirain, ha? Ito naman napakasungit. Hindi ka na, baby ko. Para lalo kang gumanda Ano naman ba kasing masamang hangin yung nagdala sa'yo dito? Ay, ibibigay ko lang sana sa'yo itong bulaklak na to. May nagtitinda kasi dun sa may banda ron eh. Naganda na ako at ikaw agad ang naalala ko. Nagustuhan mo ba? Uy! Mother! Mother, tingnan mo. May ulam na tayo mamayang gabi. Oh my God! Ay, oo nga. Ngayon lang ulit ako makakakain nito. My loves naman Binigyan na nga kita ng bulaklak eh. Anong ulam? Kita mo ikaw? Bibili-bili ka tapos hindi mo naman alam. Katuray to. Bulaklak ng katuray. Inuulam talaga to. Ay, ko talaga naman. Pero anyway, salamat Nakatipid kami. Pambira naman. Nawala kay Alvin ang atensyon ko nang may pumaradang magarang kotse sa tapat ng aming pwesto. Nang bumaba ang driver ng sasakyan at lumapit, ay saka ako lumabas. Good morning, sir. Bulaklak po. Hindi. May Nang lumingon sa akin ang lalaki, ay hindi nito na ituloy ang sasabihin. Tinitignan ako nito na parang nagniningning ang kanyang mga mata. Napakunot noo ako matapos nitong ngumiti sa akin. Pero hindi ko maitatanggi. Gwapo ang lalaking nasa harapan ko. A real definition of tall, dark, and handsome. Mala Richard Gomez ang tipo ng level ng kagwapuhan. Maganda ang mga pares ng mata. Medyo makapal ang kilay. Matangos ang ilong. At natural na mapula ang mga labi. Kayumanggi ang balat nito at matangkad. Ang suot nito ay jeans, sneakers at t-shirt. Simple, pero ang lakas ng dating. Ang ibig ko sabihin, magkano sa bulaklak nyo? Ay, naku, Diyos ko. Tama ba ang nakikita ko? Si Ryan? Sabay kaming napalingon ng lalaki kay nanay. Nagtaka ako dahil nakita ko na bumakas ang gulat sa mukha nito at biglang ngumiti. Nanay Gloria? Ikaw ba yan? Naku, sir, ako nga ho. Nanay Gloria! Madaling lumapit ang lalaking tinawag na Ryan ng nanay ko at nagyakap ng matagal ang mga ito. Nakita ko ang kakaibang saya ng nanay ko at hinaplos pa ang pisngi ng lalaki. Mga ngiti para sa isang anak na lalaki. Dalawa lamang kaming magkapatid at parehong babae. Ang ate Hana ko ay nasa Australia at doon na naninirahan kasama ng Australian husband nito. Kaya naman noon pa ay sabik na sa anak na lalaki si nanay. Oh, kailan ka pa nakauwi? Nung nakaraang linggo lang ho. May nasikaso lang ako sa Maynila bago umakit dito sa Mountain Province. Kumusta na ho kayo? Balita ko, 7 taon na rin po mula nung umalis kayo sa paninilbihan kina Lola. Ay, oo, paano kasi nakapunta na ng Australia yung panganay ko. Nung maging stable siya roon, ayan, nabayaran yung mga utang namin, nabawi yung lupa, at ayan, pinagretiro na niya ako at ito na nga, may pwesto na kami ng mga bulaklak. Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit at dito pa talaga. Binatang binata ka na, sir. Aba! Oh, 18 anyos ka pa lang nung huli ko kayong nakita.
bago kayo umalis papuntang US noon. O tingnan nyo ngayon, ang pogi-pogi mo na anak at lumaki na ang katawan mo. Si nanay talaga oh. Salamat po. Nay, sino po siya? Napakunot noo ako nang ituro ako ni Ryan. Ngumiti ito ng matamis sa akin, kaya nakaramdam ako ng pagkailang. Para akong matutunaw sa klase ng tingin na binibigay niya sa akin. Ay, oo nga pala. Ito yung bunso ko, si Hazel. Anak, siya si Ryan. Siya yung apo ni Doña Rosa na inaalagaan ko kapag nagbabakasyon sila doon sa mansyon. Hi Hazel, nice to meet you. Ikaw pala yung palaging kinukwento sa akin ni Nanay Gloria. Pinagmamalaki ka niya dati at tama siya. Maganda ka nga. Hi Ryan. Nice to meet you rin. Salamat kung... ano ba, Alvin? Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko nang biglang takpan ni Alvin ang mata ko. Sabay hila sa akin palayo. Kaya naman natawa nang wala sa oras ang nanay ko. Samantala, siniko ko naman si Alvin at inambahan ng suntok. Tama na tingin, my loves. Baka mamaya agawin ka pa niyan sa akin eh. He, mayulayo ka nga sa akin. My loves, mukha mo. Eh kung yung my loves mo, yung nilalabas mo yan, bumalik ka dun sa pwesto mo. My loves naman. Ay, nako kayong dalawa talaga. Ay, para kayong mga aso at pusa. Pasensya na po kayo dun, sir, ha? Mingi talaga yun eh. No, it's okay. And please, alisin mo na yung sir. Ryan na lang. Pati ikaw nanay. Ha? Huwag mo na akong tawagin sir. Hindi ka na ninilbihan sa amin, no? O siya, sige, kung yan ang gusto mo. Habang abala ko sa pag-iestima ng mga customer na bumibili ng bulaklak, ay abala din naman ang nanay ko sa pakikipagkwentuhan kay Ryan habang nag-aayos ng mga advance order na bouquet. Pero napapansin ko ang pasulyap-sulyap sa akin ni Ryan. Kanina nga ay halos sabay kaming lumingon sa isa't isa, kaya pareho din kaming nagulat at umiwas ng tingin. Ano nga bang dahilan napadpad ka rito sa probinsya namin? May pinapagawa lang ho sa akin ng tita ko. Kailangan ko kausapin yung tito ko at dapat ayusin. Tito? Sinong tito mo? Hindi ko naman alam na may kamag-anak kayo rito. Gregorio Esquivel po. Ha? Si Mayor yung tito mo? Parang naging tiyuhin yun. Ex-husband po siya ng tita ko, kapatid ni Mami. May mga pinapaseta lang po sa akin na properties dito na nasa pangalan pa rin ni Tito Gorio. Umasim ang mukha ko at napairap sabay iling nang malaman ko ang koneksyon niya sa mayor ng bayan namin. Hindi naman sa dinadamay ko siya, pero naiirita ako sa mayor na yon at sa mga taong konektado sa kanya. Pagpasensyahan mo na yung anak ko dahil malaki ang galit niyan kay Mayor. Paano ba naman kasi? Walang ginagawa dito yung tito mo kung hindi magpalaki ng itlog niya sa munisipyo. Kahit isa sa reklamo ng mga tao dito, wala kang ginawa yan para masolusyonan yung mga problema namin dito eh. Psst! Hazel! Yung bibig mo, hindi mo na binigyan ng kahihiyan si Ryan. Eh di sorry. Totoo naman yung sinabi ko eh. Hazel, ako na humihingi ng pasensya sa pagkukulang ng tito ko ha. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin lahat ng reklamo mo. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Talaga? Oo, akong bahala sa kanya. Oh, isang katutuloy niyan. Doon ba sa bahay ng tito mo? Hindi ho. Ayoko matulog dun. Sa totoo lang po, hindi naman kami masyadong close eh. Kung hindi nga lang sa pakiusap ni tita, hindi ko siya pupuntahan. Pero mabuti na lang din at nagpunta ako dahil kung hindi tayo magkikita at hindi ko malalaman na maganda pala yung bunso nyo. Nang muling lumingon sa akin si Ryan matapos sabihin yun, ay bigla kong umiwas ng tingin. Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko, kaya nagkunwari akong abala sa pag-aayos ng bulaklak. Nako, talaga namang mukhang tinamaan ka yata dito sa bunso ko ha.
Pero mabalik tayo sa usapan. Kung hindi ka sa tito mo matutulog, isa ka naman tutuloy. Sa hotel po. Maghanap ng hotel dito sa bayan. Nako gagastos ka pa? Wag na kung ayaw mo roon kila Mayor. Doon ka sa bahay namin. Aba, malaki yon kahit paano. May bakante pa rin kaming silid doon. Nako, Nay, wag na po. Makakabala pa po ako. Ko itong batang ito. Ano bang abala? Hindi ka naman iba sa akin. Noong maliit ka pa, ako ang nagpapaligo sa'yo. Sinasabon ko yung pututoy mo. Hinihilod ko yung singit mo. Pututoy. Nanay naman nihiya niyo naman ako kay Hazel eh. Ay, naku, sa bahay ka na tumuloy. Hindi ako papayag na magtiis ka sa hotel, ano? Siya nga pala, gaano ka nakatagal na, na namamalagi dito? Hindi ko alam. Baka 1 hanggang 2 buwan. Depende sa magiging pag-uusap namin ni Tito. Total naman magtatagal ka pala. Kaya ngayon pa lang napapaalalahanan na kita. Kapag kumagat ang dilim, huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Bakit to? Ay, naku, laganap ang patayan dito sa bayan namin. Patayan? May serial killer? Ano ho sabi ng mga pulis? Aswang, yon ang pumapatay. Aswang? Oo, aswang. Alam ko na mahirap paniwalaan. Nung una, hindi din naman ako naniniwala eh. Hanggang sa ako mismo yung nakakita at habulin ng aswang. Kaya totoo sila, Ryan. 5 na ang namatay dito sa loob ng 2 buwan. Kung ganun, ano ho sabi ng mga pulis? Wala silang ginawa. At isa yan sa mga kinakagalit ko sa tito mo eh. Kahit kabi-kabila na yung mga buhay na nawawala, yung mga reklamo, wala naman siya ginagawa eh. Kahit ano pang reklamo namin sa kanya, wala, katunga nga lang siya. Naintindihan ko. Susubukan ko yung magagawa ko kapag nakita kami ni Tito. Matipid lang akong ngumiti kay Ryan nang buksan ko ang pinto ng bahay para patuloyin ito. Agad kong binuksan ang ilaw at nagmadali sa pagligpit ng mga naiwan naming kalat. Anak, iluto mo nga yung manok na binabad natin doon sa rep. Iprito mo tapos i-adobo mo yung kangkong. Opo, Nay. Oh, Ryan, ito nga pala yung magiging kwarto mo, ha? Dati ang gumagamit nito yung panganay ko. May sarili na ring banyo riyan, malinis yung kobre kama at mabuti na lang napalitan ni Hazel kahapon. Salamat po, Nay Gloria. Nang pumasok ang nanay ko sa kwarto, maya-maya ay lumabas naman si Ryan. Nakasuot ito ng jogging pants at hoodie. Grabe ang lamig. Wala pa yan, lalo na kapag ka magpapasko. Hanggang February, yun talaga, malamig. Tulungan na kita. Diba, wag na, kaya ko na to. Sige lang, wala naman ako ginagawa eh. Habang nagpiprito ako ng manok, ay naghihimay naman ng mga dahon at tangkay ng kangkong si Ryan. Medyo awkward, Madam Venus. Hindi ko rin maintindihan, pero sanay naman akong humarap sa ibang tao. Ngunit kapag nasa paligid ko si Ryan, ay natatameme ako. Boyfriend mo ba yun? Sino? Yung lalaking tinakpan ng mata mo kanina. Si Alvin? Sus, Ginoo. Naliligaw yon pero hindi ko boyfriend yun, no? Napahinto kami ni Ryan at napatingala nang marinig ang nakakakilabot na alulong ng aso. Muli na namang kumabog ang dibdib ko. Mula nang dumating ang mga aswang sa bayan namin, ay nagdulot na yon ng takot sa akin. Sa tuwina ay nangangamba ako na baka sumugod ito at mapahama kami, lalo na ang nanay ko. Ano yan? Aso. Umaalulong na aso. Ibig sabihin may aswang na naman sa paligid.
Ano bang itsura ng aswang na nakita mo? Ang itsura nun? Katawan siya na tao, pero mukha at asal demonyo. Yun ang itsura nun. May nagsasabi na lalaki daw yung aswang pero may nagsasabi naman na babae yung nakita nila. Yung humabol sa akin lalaki yun eh. Kaya pinagpapalagay namin na dalawa yung aswang na naghahasik ng lagim dito. Nalilisik yung mga mata nun. Matulis, tapos pataas yung tenga. Tapos alam mo yun, kita yung mga ugat. Ang lalaking aswang na nakita ko, para siyang parang nakakalbo na yung katawan niya na medyo kulubot. Tapos matangkad siya, tapos medyo payat, mahaba yung braso, matangos yung ilong na gaya ng loro, ganun. Tapos may mga pangil niyang matutulis talaga. Tapos ang haba, kahit mga kuko niya, ang hahaba. Paano ka nakatakas nung hinabol ka niya? May dala akong asin, binato ko sa kanya. Tapos ewan ko ba? Feeling ko nagkaroon bigla ng accelerator yung pa ako nung gabing yun bigla akong bumilis tumakbo. Basta, namalayan ko na lang nakarating na ako dito sa bahay kaya mula nun, hindi na ako nagpapagabi sa daan. Mabuti hindi ka niya nasaktan. Kaya nga ayoko namang mag-alala si nanay sa akin. Hazel, kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Alam mo, parang pamilya na yung turing ko at ng pamilya ko kay Nanay Gloria. Patagal siyang nanilbihan sa amin, kaya gusto ko makatulong sa ano pa mang paraan. Kaya huwag ka mahihiya, okay? Sabihin mo lang kahit ano. Sige. Maraming salamat, Ryan Anyway, masarap sa fried chicken may gravy. Gagawa ko. Ako na rin magluluto nitong adobong kangkong. Buti, marunong ka magluto. Sa Amerika kasi hindi uso ang kasambahay kaya kailangan matuto ako. Muli na naman kaming natigilan, napalingon sa paligid at sabay kaming nakiramdam. Nang muling tumahimik ang paligid, ay nagkatinginan kami. Kung magtatagal ka dito, sanayin mo na yung sarili mo hanggat hindi inaaksyonan ni Mayor yung problema ng bayan na to sa aswang. Maghahasik at maghahasik sila ng lagim. Iba't ibang kulay ng roses, daisy gerbera, lily, chrysanthemum, tulips at iba pang klase ng bulaklak. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang kagandahan, ay nakakalimutan ko ang tungkol sa problema namin sa aswang. Maganda na ulit ang mundo sa paningin ko. Habang nag-aayos ng isang bouquet, ay humahangos na dumating si Alvin. Uy, my loves. May nakita na naman patay dun sa may talahiban. Babae na naman ang biktima. Sige, kunwari nagulat tayo ha. Ha? Talaga? Sino daw yung pumatay? Ganun ba yung gusto mo maging reaksyon? Alam mo, bago. Malamang hanggat hindi kumikilos yung mayor natin, mauubos tayo dito sa bayan. Ito naman ang dami agad sinasabi. Totoo naman Bakit bang laki ng galit mo kay Mayor? Ay, hindi pa ba obvious? Mula sa mga lubak ng kalsada, sa ilaw ng mga poste, hanggang dyan sa tumataas na crime rate dito. Wala namang ginagawa yan Sinong hindi magagalit? Napahinto kami sa pag-uusap ni Alvin nang may pumaradang sasakyan at bumaba ang taong pinag-uusapan namin. Tinignan ko ng masama si Mayor habang pangiti-ngiti at tumatawa habang nakikipag-usap. May mga pagkakataon na kumakaway pa ito sa mga tao. Maya-maya ay pumunta ito sa pwesto namin. Oh, sa inyo pala itong pwesto, Gloria. Bigyan mo nga ako ng isang dosenang bulaklak dyan. Assorted, tapos gawin mong bouquet. Ay, sige ho, Mayor. Oh, Hazel, kumusta ka na? Mayor, kumusta na ho yung reklamo namin? Magdadalawang taon na ho naming hinihiling na malagyan ng ilaw yung mga kalsada at maayos yung mga lubaka. Noon nangangampanya kayo. Nangako kayo na ipapagawa nyo yan. Hanggang ngayon ganun pa rin Kaya kapag umuulan, napakaputik. Ang hirap daanan, lalo na ng mga sasakyan. At 6 na ho pala yung
Yung napapatay nga pala ng mga aswang na yan. Ano ho bang plano ninyo? Kailan ho kayo kikilos? Sana naman hindi pa ubos yung mga tao sa bayan natin kapag ka naisipan nyo na hong umaksyon, ano? Hazel, ano ba? Huwag ka mag-alala, Iha. Ipapasikaso ko na yan sa mga tauhan ko sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon? Anong petsa ho? Anong araw? Anong taon? Ganyan din ho yung sagot nyo 2 years ago. Pero hanggang ngayon wala namang nangyayari. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi tungkol sa mga aswang. Gusto lang manakot ng mga nagpapakalat ng balitang yon. Ano wag maniwala, sir? Minsan na nga akong hinabol, muntik pa ako mapatay ng aswang. Nakita mismo ng 2 mata ko. Kaya hindi yun gawa-gawa lang. Pero sige, sabihin na natin, walang aswang. Hindi ba dapat lalo niyong paimbestigahan kung tao talaga yung may gawa niyan? Abay, Gloria, mukhang masama ang gising nitong anak mo. Pasensya na ho kayo, Mayor. Huwag ka mag-alala, Iha. Ipapaayos ko na. Hindi na ako sumagot at tinalikuran ito. Nang makaalis ang mayor matapos nitong bumili ng bulaklak, ay bigla akong kinurot sa singit ng nanay ko. Ay, aray. Mother naman eh. Bakit mo naman ginanon si Mayor? Pinahiya mo yung tao. Totoo naman ho yung sinasabi ko eh. Hindi siya makausap sa munisipyo. Sa tuwing magpupunta tayo doon para magreklamo, lagi siyang hindi humaharap, pati yung mga staff niya. Halos ipagtabuyan nga nila tayo. Anong klase yun? Ano gagawin natin? Habang buhay tayo matatakot? Naiintindihan naman kita, anak. Pero hindi ka dapat nagsasalita ng ganoon. Pasensya na ho. Pero hindi ko na kasi matiis yung kawalang kwenta niya eh. Natigilan ako nang makitang nakatayo sa di kalayuan si Ryan. Alam ko na narinig nito ang mga sinabi ko. Kanina ay matapang ako nang kaharap ko si Mayor. Ngayon si Ryan na ang nasa harap ko. Bigla akong napahiya. Oh, Ryan, nariyan ka pala. Kumusta yung lakad? Ayos lang po. Nagdala pala ako ng lunch nyo. Tara, kain tayo. Ako nag-abala ka pa talagang bata ka. Ay, Hazel, bumili ka pala ng mineral water doon sa convenience store. Yung malaki yung bilhin mo, ha? Sige po. Samahan na kita. Habang naglalakad kami ni Ryan, ay pareho kaming tahimik. Hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan na kausapin. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa inasal ko. Matapos kong ipunin ang lakas ng loob sa dibdib ko, ay tumikhim ako at nagsalita. Pasensya ka na sa mga narinig mo, ha? Ayos lang. Ako nga nahihiya eh. Pero naiintindihan mo naman siguro yung pinanggagalingan ko, di ba? Ang tanging kasalanan ko lang, ayun, sorry naman. Hindi marunong pumreno yung bibig ko eh. Yun nga ang hinahangaan ko sa'yo kanina eh. Matapang ka. You have a face of an angel, but heart like a warrior. Ang ganda nun, ha? Uy, ano ka ba? Baka mamaya maniwala naman ako niyan. Totoo, wala nga lang bola. Yun nga lang, takbuhan mo yung aswang. Ang tapang mo na nun. Kung iba siguro yun, natulala na lang at di na nakakilos dahil sa takot. Kailangan ko talagang lumaban. Dahil walang makakasama si nanay pag nawala ako. Huwag kang mag-alala. Yung mga reklamo mo kay Tito, ako na mismo ang kukulit sa kanya. Kapag wala pa rin siyang ginawa, pues ako ang kikilos. Anong gagawin mo? Hindi mo naman tungkulin yun eh. Trabaho yun ni Mayor. Kung hihintay natin kumilos yun, baka marami nang napatay ang aswang na yun. Salamat, ha. Buti na lang umuwi ka dito. Sa totoo nga lang, nung unang nalaman ko na pamangkin ka ni Mayor, ayoko na sana sa'yo eh. Feeling ko kasi, pare-pareho lang kayo kasi magkakamag-anak kayo. Pero, nagkamali pala ako na hinusgahan kita. Pasensya ka na ulit, ha. Wala yun, naiintindihan ko naman. Kung ako sa'yo, mahihiya ako. Pagkatapos mong bastusin si Mayor,
Nilalandi mo naman yung pamangkin niya. Oh, narinig mo yun, Ryan? Nagsasalita pala yung kambing. Sumasabang, di naman kinakausap. Hoy! Ako ba yung pinaparinggan mo? Siguro. Depende na lang kung sa tingin mo sa sarili mo mukha kang kambing. Baka nga ikaw yun. Aba, bruhang to ah. Ang sabihin mo, malandi ka. Aba, syempre. Ikaw nga ganyan na nga yung mukha mo pero may lakas ka pa ng loob lumandi. Ako pa ba? Sinasabi mo bang pangit ako? Ha, kumpara sa kambing? Naman, impacta ka! Mas impacta ka naman. Pakialamera. Kung sa'yo ayos lang na walang ginagawa yung lokal na pamahalaan para ayusin yung problema dito sa bayan, pues ako hindi. Palibasa kasi sip-sip ka eh. Malandi ka naman. Nanliligaw pa lang sa'yo yung kapatid ko pero ayan at may kasama ka ng ibang lalaki. Pinapaasa mo lang si Alvin. Hoy, kahit kailan hindi ko pinaasa yung kapatid mo. Mabuti na lang hindi ko type yan dahil ayokong magkaroon ng hipag na gaya mo. Ne. Impacta ka talaga. Mas impacta ka. Hazel, tama na yan. Huwag ka na makipag-away, halika na. Napatingin ako sa kamay ko nang hawakan yun ni Ryan at hinila ako palayo. Pagkatapos ay umakbay pa ito sa akin. Nang aasar na lumingon ako at tinuro ang kamay ni Ryan, saka binelatan ko si Nika. Gabi, sa kabila ng pagpipigil namin kay Ryan na ipagpabukas ang pagpunta sa tiyuhin, ay nagpumilit ito. Dahil maging siya ay hindi hinaharap at pinagtataguan ni Mayor kapag pumupunta sa munisipyo. Kaya naman, nagdesisyon si Ryan na sadyain ito sa bahay. At doon nga ay naabutan nito ang tiyuhin na nagmamadyong habang may katabing babae na mukhang mas bata pa daw sa akin. Tito, pwede ba tayo mag-usap? Ryan, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Hindi mo ba nabalitaan na may gumagala daw na aswang dito? You left me with no other choice. Hindi lang mga residente dito sa bayan ang pinagtataguan mo at hindi hinaharap. Pati ako. Ay, kung pumunta ka dito dahil sa utos ng tita mo at para paalisin ako dito sa bahay, kalimutan mo na. Pero tito, property ito ni Lola at sa akin pinamana to. Plus, tita wants you out of this house. May karapatan din ako dito. Asawa niya pa rin ako, baka nakakalimutan mo. Annulled na kayo ni tita. Hindi mo man lang ako binibigyan ng kahihiyan. Nakita mo nang may mga bisita ako. Mas importante pa ba yan? Umalis ka na dito, Ryan. Bumalik ka dun sa tita mo at sabihin mo na hindi ako aalis dito. At ikaw, hindi mapapasayo tong bahay ko. Tito, kahit iwalay na kayo ni tita, ginagalang at nirerespeto ko pa rin kayo bilang dating asawa niya at naging parte ka rin ng pamilya. Pero kapag hindi kayo nakipag-cooperate sa akin, mapipilitan akong gamitan kayo ng puwersa. Nagulat ang mga kalaro nito sa madyong nang biglang tumayo si Mayor at galit na hinampas ng malakas ang mesa. Pagkatapos ay galit na dinuro si Ryan. Sige, subukan mo. Subukan mong gawin yan at nang makita mo ang gulong hinahanap mo. Magbabanta ba kayo? Kayo ang wala sa lugar dito. Ako ang mayor sa bayan na to, kaya ako ang batas dito. Mayor ka lang, hindi ka Diyos. Mas lalong hindi ka ang batas. Ang mga tao ang nagluklok sa'yo sa pwesto mo para pangalagaan ang bayan na to. Pero anong ginawa mo? Wala! Yan ang napapala mo sa pagsama sa bastos na anak ni Gloria. Pareho kayo walang modo. Wala namang mali sa sinabi ni Hazel sa inyo. Nagagalit kayo kasi totoo naman na wala kayong ginagawa sa bayan na to. Walang yakang tao ka, lumayas ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Pagbibigyan ko kayo, pero hindi ito ang huli. Dahil babalik ako. Pasado 10:00 ng gabi, habang nasa sasakyan daw si Ryan at nagmamaneho pabalik sa bahay. Ayon sa kanyang kwento,
Nasa kalagitnaan ng lubak at madilim na main road habang dahan-dahan ang takbo ng sasakyan nang may biglang tumawid at tila nasagasaan niya dahil bigla itong natumba. Hindi siya sigurado dahil agad natapakan ni Ryan ang preno at wala naman daw siyang narinig na malakas na tunog na tumama ito sa sasakyan. Shit! Sino yun? Teka, nasagasaan ko yata. Nagmamadali itong bumaba ng sasakyan at agad tinignan ang unahan ng kotse. Ngunit ganun na lamang daw ang pagtataka ni Ryan nang makitang wala daw tao doon. Napalingon siya sa paligid. Hinanap pa niya ang taong yon, pero para daw bulang biglang naglaho ang taong yon. Nasaan yun? Sigurado naman ako na... Natigilan si Ryan at agad na lumingon sa paligid. Ayon sa kanya ay agad nitong naalala ang sinabi ko nang minsang marinig namin ang isang alulong ng aso. May aswang sa paligid. Matapos yon ay biglang nangasilag ang balahibo sa katawan ni Ryan. Ramdam nito na hindi siya nag-iisa sa lugar na yun. Dahil doon ay mabilis itong naglakad pabalik ng kotse. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, mula sa bandang likuran ay biglang umakyat sa bubong ng sasakyan ang isang nilalang na nakakatakot ang itsura. Aswang! Ang kwento ni Ryan, gaya nung kung paano ko nilarawan ng aswang, ganun na ganun ang itsura ng aswang na nakaharap nito. Nanlilisik ang mga mata, matulis at pataas ang tenga nila. Nakita ang mga ugat. Ang lalaking aswang na nakita ko ay parang nakakalbo at ang katawan niya ay medyo kulubot. Matangkad siya at medyo payat. Mahaba ang mga braso. Matangos ang ilong na gaya ng loro. Ang mga pangil niya ay matutulis at mahaba maging ang kanyang kuko. Ang tanging pagkakaiba lang ay babae ang aswang na ito. Biglang napaatras si Ryan nang mapansin na anumang oras ay tatalon papunta sa kanya ang aswang. Doon daw siya umusal ng mataimtim na dasal. Lord, save me. Send me your angels and deliver me from this evil. Naniniwala ako na sa isang salita mo lang malilipol mo ang mga kaaway. Binibigay ko sa iyong tiwala ko, Panginoon. Iligtas mo ako. Eksaktong natapos ang pagdadasal nito, ay bigla na lang tumalon papunta sa kanya ang aswang. Balot ng takot, ngunit may determinasyon na lumaban at mabuhay. Mabilis na tumakbo palayo si Ryan. Ngunit dahil sa lubak-lubak na kalsada, ay nadapa siya. Agad lumingon si Ryan at bago pa siya makatayo, ay tuluyan nang nakalapit ang aswang at hinablot siya sa damit. Ayon kay Ryan, ay tila galit na galit ang aswang at malakas ang angil nito. Tila hayok sa laman. Nang sinubukan niyang sagpangin ang kanyang leeg, pero agad nakaiwas si Ryan. Matapos makadampot ng malaking bato at pinukpok sa mukha ng malakas ang aswang. Iwan mo ako! Demonyo ka! Agad yung sinamantala ni Ryan. Sinuntok niya ng malakas sa mukha ang aswang. Nang bahagya itong mapalayo sa kanya, ay sinipa naman niya ito sa tiyan. Doon ako biglang dumating at binato ng asin ang aswang. Dahil matagal na masyado si Ryan sa labas, ay labis akong nag-alala. Sakto naman natulog na ang nanay, kaya lakas loob akong lumabas nang hindi nito nalalaman. Tumakbo ako at hinanap si Ryan na hindi alintana ang panganib na nakaabang. Hanggang sa nakita ko nga ito na nakikipaglaban sa mga aswang. Hazel? Lumayas ka dito sa bayan namin! Layas!
Nagpumiglas ang aswang at nagwawala na parang napapaso ito habang binabato ko ng asin. Dahil doon ay tumakbo ito palapit sa akin. Bago pa ako makalayo, ay natabig ako nito ng malakas at halos humagis ako. Pagkatapos ay mabilis itong tumakas at pumasok sa masukal na kagubatan. Hazel! Pinanood ko ang bawat kilos ni Ryan habang ginagamot nito ang mga galos ko sa braso. Seryoso ito at halos hindi tumitingin sa akin. Baka naman matunaw ako niyan. Sorry. Medyo nakaka-amaze lang kasi. Masyado kang seryoso at alam na alam mo yung ginagawa mo. Munti ka na nga mapahamak dahil sa akin. Natatawa ka pa dyan. Registered nurse ako by profession. Pero hindi ko na-practice dahil nang nakapasa ako sa board exam, biglang namatay si dad at walang ibang magte-take over ng negosyo ng pamilya namin kundi ako. Kaya naman pala. Bakit ka sumugod ng ganun? Kung na nagsabi sa akin na delikado, di ba? Nag-aalala lang naman ako sa'yo lalo na nung marinig kong umalulong yung aso. Alam ko na nasa peligro ka. Paano kung ikaw naman yung mapahamak habang papunta sa akin? O kaya hindi mo ako nakita tapos inatake ka ng aswang. Hayaan mo na. Ang importante, ligtas tayo. Saka galos lang to. Hindi naman yung aswang yung nakasugat sa akin eh. But thank you, Hazel. Maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman. Kailan ba yung day off mo sa shop? Tuwing linggo. Wala kami ni mother, nagpapahinga kami. Tapos yung nagbabantay sa shop namin, yung 2 tao namin. Bakit? Okay lang ba na lumabas tayo? Kakain sa labas? Nanood ng sine? Kasama ni mother? Hindi na muna sa ngayon. Kung okay lang sa'yo, tayong 2 lang muna. Ano? Parang date? Oo. Sige. Kaso, magpapaalam muna ako kay mother, ha? Huwag ka mag-alala. Pinagpaalam na kita kanina. Siyempre, si Nanay Gloria muna ang hiningan ko ng permiso na i-date ang bunso niya, no? Sige. Pumapayag ako. Lumipas ang mga araw at dumating na nga ang linggo. Ang araw ng date naming 2 ni Ryan. Bumaba kami sa bayan at doon kami nanood ng sine. Dinala pa niya ako sa magandang restaurant at doon kumain. Matapos yon ay pinasyal ko siya sa mga ibang tourist attraction sa aming bayan. Matapos ay dumiretso kaming 2 sa flower farm kung saan umaangkat kami ng mga bulaklak na binibenta namin sa shop. Wow, sobrang ganda dito ah. Tignan mo yung mga flowers ang lulusog. Buhay na buhay. Kaya nga eh. Kahit nakakapagod, masaya pa rin ako sa trabaho namin. Hindi kasi nakakasawa na tingnan yung mga bulaklak. Nakakagaan ng loob. Kahit na maraming problema sa bayan natin, lalo na yung tungkol sa mga aswang, ay nako, kahit papano nakakalimutan ko pag tinitingnan ko na sila. Sobrang agree ako dyan. I mean, look at them. Lalo na tong mga to oh. Daisy Herbera ang tawag sa kanila. Ganda, no? Sila yung favorite flowers ko. Ang meaning ng red daisies ay love and passion. Warmth and enthusiasm. Kapag orange, tapos kapag yellow, friendship and happiness. Tapos itong pink naman, admiration and compassion. Ito namang white, purity, innocence, and new beginnings. Nice. Di ko alam na may mga meaning pala ang mga bulaklak. Lahat sila may meaning. Abutin tayo ng siyam-siyam pag sinabi ko yan lahat. Anyways, halika na, uwi na tayo. Ibigay ko na yung mga orders ko sa supplier eh. Una ka na sa kotse. Eto ang susi. Magsisiyar lang ako. Okay. Sinunod ko ang sinabi ni Ryan. Habang naghihintay ako sa loob ng kotse, napakunot noo ako nang mapansin ang 2 mukha sa labas. Natawa ako at mabilis na inalabas ang aking phone. Saka kinunan ng larawan ang mga ito. Walang iba kung hindi si Mika
at si Mayor. Maganda at sexy ang suot ni Nika habang nakaakbay si Mayor dito. Natawa pa ako nang bumaba ang kamay nito sa bandang likuran ni Nika at pinisil yun. Huli ka, Balbon! Kaya pala makatanggol ka dyan, galit na galit ka sa akin. Yun pala, may relasyon kayo ha? Maya-maya lang ay dumating na si Ryan. Nagulat ako nang bigla nitong iabot sa akin ng isang bungkos ng Gerbera daisies. Hindi ko inaasahan yun, kaya hindi pa rin makapaniwala na lumingon ako dito. For you. Wow, ang ganda! Para saan to? Alam ko na may idea ka na, Hazel. Alam ko rin na masyado pang maaga. Kailan lang tayo nagkakilala pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. I like you, Hazel. Sa sandaling panahon mula nang nakasama kita, unti-unti kitang nakilala. Yung pagiging mapagmahal mo sa magulang, katapangan mo na paglaban yung karapatan mo, your wittiness, and especially your beauty that launches 1,000 ships. I just fell in love with the moment I met you. Lahat yun labis kong inahangaan para sa'yo. And I want to be part of your life. Pero, di ba bakasyon ka lang dito? Paano kapag kailangan mo nang umalis? Oo nga pala, hindi ko pa napapaliwanag sa'yo ng mabuti kung ano talaga yung dahilan kaya ako narito. Isang beses, kukwento ko sa'yo lahat. Pero kung inaalala mo aalis ako at magkakalayo tayo, hindi ako aalis dito. Hayaan mong ipakita ako sa'yo na malinis ang intensyon ko. Pero hindi pa alam ni nanay na... Paalam na ako sa kanya. Nung araw na nagpaalam ako na yayayain kita makipag-date, nagsabi na rin ako sa kanya na manliligaw ako sa'yo, na gusto kita, na mahal kita. So Hazel, pwede ba ako manligaw? Oo naman, pwede kang manligaw. Sa mga sumunod na araw ay naging masugid sa panliligaw si Ryan. Hatid sundo. Minsan ay kasama naming tumatao sa shop at nagpapaturo sa pag-a-arrange ng bulaklak. Pinagsisilbihan ako sa bahay. Mga makalumang pamamaraan ng panliligaw na talagang nagustuhan ko. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalong nahuhulog ang loob ko kay Ryan. Anak, pakihati mo nga itong flower foam natin. Okay na to, mother. Oo, ganyan. Ayan, salamat anak. Matapos asistehan ang nanay ko sa inaayos nitong bulaklak, ay saglit akong lumabas ng shop para tumingin sa paligid. Napangiti ako nang makitang parating ang suki namin. Nang makita ako nito ay kumuway pa ito sa akin. Ngunit nang dumaan ito sa harap ng kalaban naming flower shop, ay biglang humarang si Nika. Hello ma, magandang umaga po. Bulaklak ho ba? Ay dito ho sa amin fresh na fresh ang mga bulaklak namin. Tumaas ang kilay ko at pinag-cross ang mga braso dahil sa lantaran nitong pangaagaw ng customer. Nakita ko na alanganing ngumiti lang ang babae at magalang na tumanggi. Pero naging makulit si Nika at pilit na humaharang sa dadaanan ng customer. Sige na ma'am, dito na ho kayo bumili. Mas maganda kaming mag-ayos ng mga bulaklak. At wag na ho kayong bumili dun sa kabila, may impact roon. Natawa na lamang ako nang mainis ang customer at literal na hinawi nito si Nika. Saka dumiretso sa shop namin. Nang makita ako ni Nika, ay galit na pinukul ako nito ng tingin. Pero natigilan ako nang lumapit ito at mapansin ang maliliit at medyo dark brown na parang paso sa balat ni Nika. Hindi lang yun, napansin din niya ang malaking pasa sa mukha nito na parang sinuntok. Ma'am, pasensya na ho kayo dun ha. Ganyan talaga kapag desperada na eh. Sige ho, pasok na kayo sa loob. Andun po si nanay. Anong sabi mo? Desperada.
desperada. Hindi ako desperada. Naawa lang ako sa mga customers dahil mga walang kwenta yung mga binibigay mo sa kanila. Oh, talaga ba? Talaga? Ay baka sa kabila ng lahat bumabalik-balik pa rin sila dito. Next time next time na sumukan mong mamirata, galingan mo naman, girl. Ikaw na babae ka. Matagal na akong pikon sa'yo eh. Ha? Darating ang araw, makakaganti ako sa lahat ng atraso mo sa akin. O ano nangyari sa'yo? Binulutong ka ba? Sa kano yung nasa mukha mo? Pasa? Bakit? Sino sumapak sa'yo? Wala ka pakialam. Alam mo, yung pinagtataka ko, nung bigla kang sumulpot dito sa bayan namin, bukod sa kinalaban mo na yung flower shop namin, sinisiraan mo pa ako sa lahat ng mga tao dito. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka sa akin eh. Eh wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ano ka ba? Naiinis lang ako sa hilat siya ng pagmumukha mo. At sa tuwing nakikita kita, sirang-sira na talaga yung araw ko. Hindi ko nga maintindihan dyan sa kapatid ko kung anong nakita niya sa'yo. E di kung ganon, inamin mo na rin na ikaw ang may problema at hindi ako. Alam mo yung tawag sa ganyang ugali? Ha? Toxic. At wag na wag mo akong pagbabantaan dahil baka tuluyan akong mapikon sa'yo at ikalat ko yung lihim mo. Kahit kailan wala akong nililihim. Wala kang pwedeng magamit laban sa akin. Ay talaga? Wala? So wala lang yung nakita kong malapit sa farm. Ikaw tapos yung suot mo, naka-black dress na sexy, kita yung cleavage. Tapos kasama mo si... Ano? Sabihin ko ba? Naku! Sigurado ako pag nalaman ng lahat talaga, skandalo yun, girl. Wala akong alam sa sinasabi mo. Nakita mo tong phone ko, 'di ba? Kita mo to. Eh may laman tong ebidensya. See? Ikaw to, 'di ba? Kita mo 'yan. Ikaw 'yan, 'di ba? Sino kasama mo? Si Mayor. Ah, husay. Nang tinangka nitong agawin ang phone ko, ay mabilis ko yung iniwas, sabay hakbang paatras. Tumatawa ako habang umiiling. Kaya magbait-bait ka sa akin, ha? Baka mamaya topakin ako eh. Ma-post ko to. Oh, sakto pala, pwede ko sabihin to kay Ryan. Ngumisi lang ako sabay taas ng phone at winagayway ito. Saka pumasok na sa loob ng shop at iniwan ko si Nika na nagngingit-ngit sa galit sa akin. Nang mga sumunod na araw, umaga, napalabas kami ng shop ng nanay ko. Nang makita ang mga sunod-sunod na truck na dumaan, lulan ng mga ito ang mga construction workers, mga bato, buhangin, bakal, simento at ibang mga kagamitan. Kasunod na mga ito ay ang kotse ng Vice Mayor ng bayan namin at isang van na lulan ang miyembro ng isang NGO group. Lalo akong nagtaka dahil kasama ng mga ito si Ryan. Anong nangyayari, Mother? Aba, malay ko. My loves! Hazel! Hazel, my loves! May good news! Good news! Sa lakas ng boses ni Alvin habang tumatakbo ito palapit sa akin, ay napalingon si Ryan. Kumunot ang noo nito, saka pasimpleng tinuro si Alvin. Ang mga tingin nito ay nagtatanong marahil sa paraan ng pagtawag sa akin nito. He, may pangalan ako ha, kaya tigilan mo na yung kakamay loves my loves mo dyan. O ano ba nangyayari doon? Gagawin na daw yung kalsada. Lalagyan na raw ng mga ilaw. Oh, talaga? Ay, mabuti naman kung ganon. Sa wakas magliliwanag na yung daan natin dito. Himala yata at kumilos si Mayor. Hindi, si Mayor. Si Vice Mayor. Sa tulong daw ng isang NGO. Eh teka, anong ginagawa ni Ryan dun? Umeepal na naman. Huwag ka masyadong didikit dyan, my loves. Baka mamaya, kawin ka pa niyan sa akin eh. Hazel, Oh, Ryan, nabalitaan ko, gagawin na daw yung kalsada. oo.
Hintayin mo, sila magpapaliwanag sa'yo. Ilang sandali pa ay may lumapit sa aming dalawang lalaki na mga miyembro ng NGO. Nakipag-coordinate daw si Ryan sa opisina ni Vice Mayor at dinulog ang problema ng mga residente sa lubak-lubak na kalsada at street lights. Pagkatapos ay may pinakilala itong NGO na tumulong sa funding para magawa ang kalsada. Sa tulong din ni Vice Mayor ay nakakuha ang mga ito ng permit para maumpisahan ang project. Ang unang beses mo palang na sinabi sa akin, lumapit na ako agad sa tita ko, yung asawa ni Mayor. Marami kasi siyang koneksyon sa iba't ibang politiko at nagkataon na malapit na kaibigan niya si Vice. Kaya hindi ako nahirapang lumapit at humingi ng tulong. Matagal na raw yan sinasabi ni Vice kay Tito, pero kahit siya puro oo lang daw yung sagot pero hindi naman ginagawa. Pero paano yan? Di ba galing sa magkalabang partido si Mayor tsaka si Vice? Tsaka na magagalit yan si Mayor sa'yo dahil nakipagtulungan ka sa kanila. Wala na akong pakialam, Hazel. Ginagawa ko to hindi lang para sa mga residente dito, kundi rin para sa'yo. Ayoko na ma-stress ka ng kakaisip. At yung problema dito tungkol sa mga aswang, may hininga na rin ako ng tulong na mas mataas na opisyal. Ninong ko yun. Buburaw sila ng team para magronda sa gabi at maghunting ng aswang. Ayaw pa nila maniwala nung una pero buti na lang may first-hand experience ako. Sa sobrang tuwa ko sa aking narinig, ay napayakap ako ng mahigpit kay Ryan. Maluha-luha akong ngumiti habang nakakulong sa mga bisig nito. Salamat Naku, maraming salamat talaga. Dahil sa magandang nangyari ng araw na yon, ay naisipan ko na magluto ng masarap na ulam upang ipagdiwang ang sa wakas ay pagpapagawa ng kalsada sa amin. Hindi lang kami ng nanay ko ang masaya, kung hindi maging ang iba pang residente sa bahay. Bukod doon ay nagsimula na rin magronda ang grupo ng mga pulis sa buong bayan. Kahit paano ay napanatag ang kalooban ni Hazel. Maraming salamat sa tulong mo, anak, ha? Alam mo kung hindi dahil sa'yo, hindi matutupad yung matagal ng hiling ng mga residente. Oo nga, Ryan akala ko hanggang pangarap na lang yun. Ginagawa ko lang po ang dapat sana, si Tito ang may gawa. Di ko lang kasi sa inyo narinig yung mga reklamo tungkol sa kalsada, ilaw tsaka mga aswang. Pati na rin sa ibang mga tao dito. Tsaka ako mismo, naranasan ko kung paano muntik mamatay dahil sa aswang. Kung hindi ako nadapa ng gabing yun dahil sa lubak ng kalsada, nakatakbo sana ako ng mabilis. Bakit kaya hindi na lang ikaw yung maging mayor namin dito? Naku, hindi na. Ayoko. Wala sa pangarap ko na pumasok sa ganyan. Masaya na ako na makatulong kahit sa maliit na paraan lang, no? Maya-maya ay halos sabay-sabay kaming napalingon sa may pinto matapos marinig na may humintong sasakyan sa labas. Kasunod nun ay ang galit na boses ni Mayor habang malakas na kinakalampag ang gate. Ryan! Lumabas ka niyang bata ka! Lumabas ka niyan, Ryan! Dito lang kayo. Tito, gabi na. Hayop kang traidor ka. Alam mo na mahigpit kong kalaban sa politika ang partido ng Vice Mayor na yon. Tapos doon ka pa talaga lumapit? At anong gagawin ko? Hihintayin ng mga tao dito kung kailan kayo sisipagin tugunan yung mga reklamo nila? Tito, matagal na dapat naayos yan. At si Vice Mayor mismo ang naglakad ng papeles pero hindi matuloy dahil hinaharang mo ang permit. Wala akong alam sa sinasabi mo at huwag kang makikialam. Makikialam ako dito dahil hindi kaya ng konsensya ko na makita araw-araw ang mga tao ditong nahihirapan dahil sa mga problemang pinagsasawalang bahala mo lang. Tama. Siguro may balak ang kalabanin ako sa susunod na eleksyon, ano? Kaya nagpapalakas ka sa mga tao dito. Kahit kailan hindi ko pinangarap na pumasok sa politika, alam niyo yan. Dahil kahit wala ako sa posisyon, kaya kong tumulong sa mga tao. Hindi gaya nyo. Naturingan kang mayor ng bayan na to, pero ikaw walang silbi. Lumayas ka dito sa bayan ko. Umalis ka at bumalik ka dun sa walang kwentang pamilya mo. Hindi ako aalis
hanggat hindi ko nababawi ang bahay ng lola ko mula sa inyo. Akin ang bahay na yon. Ryan! Tama na yan! Ikaw na babae ka. Sigurado ikaw ang naglason sa utak ng pamangkin ko eh. Mawalang galang na ho, Mayor Pero hindi ko na ho kailangang impluensya niyang pamangkin niyo. Dahil kahit sinong tao na nasa matinong pag-iisip, makikita lahat ng problema sa bayan na to. Sinasabi mo bang wala akong katinuan? Ay, hindi yung sa akin ang galing yan sa inyo yan galing. Nakita mo na? Nakita mo na ang ugali ng babaeng yan? Walang mali sa sinabi niya, Tito. At bakit kayo galit na tumutulong si Ryan? Hindi ba dapat magpasalamat nga kayo? Dahil may iba nang gumagawa ng dapat trabaho nyo. Wala na kayong gagawin kung hindi humilata, humuyakoy, maupo sa munisipyo, magpalaki ng tiyan. Hazel, tama na yan. Ako na dito. Tito, ang mabuti pa umalis na kayo. Ito ang tatandaan niyo. May araw din kayo sa akin. Ba't nagbanta pa talaga, no? Mahusay. Nang makaalis ito ay saka kami bumalik sa loob ng bahay at nagpatuloy sa pagkain. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Ryan ni hindi ito makatingin ng diretso sa amin ni Nanay. Nanay Gloria, pasensya na ho sa tito ko ha. Wala yun. Ano ka ba naman? Oo nga, wala ka namang kasalanan dun Ang mabuti pa, tapusin na ninyo yung pagkain nang makapagpahinga na kayo. Opo. Alas 11 ng gabi, paglabas ko ng kwarto, ay nadatnan ko na bukas ang pinto at nakasandal sa hamba si Ryan. Tahimik at tila malalim ang iniisip. Nang isarado ko ang pinto, ay sakalang ito lumingon sa akin. Bakit nandyan ka? Baka matsyempuhan ka ng aswang dyan. May mga nakasabit naman na bawang tsaka nagpapahangin lang ako. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Oo, tsaka yung plano kong pagpapaalis sa kanya. Ano nga pala yung tungkol dun sa bahay na sinabi mo? Oo nga pala, hindi ko pa naikukwento. Yung bahay na tinitira ni Tito, bahay yun ng lola ko. Pinamana ni lola yung sa tita ko matapos sila magpakasal ni Tito. Ngayon na maghiwalay sila, si tita umalis sa bahay. Dahil wala naman silang anak, sa akin pinamana yun ni tita at ang instruction niya sa akin paalisin ko na si Tito doon. Kaya lang nagmamatigas siya at inaangkin na yung bahay. Pati itong bahayan na to inaangkin niya. Grabe talaga yan si Mayor, no? Saan kaya kumukuha ng kapal na mukha yan? Ayoko sanang umabot sa ganito pero napipilitan akong puwersahin siya na umalis sa bahay. Taon na rin yung binigay sa kanya ni tita para makalipat ang bahay pero ayaw niya talagang umalis Kaya ngayon pipilitan akong paalisin siya ng puwersahan. Manatapos din yung problema mo, tiwala lang. Salamat lagi ka nasa tabi ko. Wala yun. Ganito na lang, pasasayahin na lang kita para hindi ka na malungkot dyan. Anong ibig? Mwah! Natawa ako nang gulat na mapalingon sa akin si Ryan matapos ko siyang halikan sa pisngi. Pagkatapos ay hinawakan ko ito sa kamay. Yes. Yes! Sinasagot na kita, Ryan. Mula ngayon, tayo na. Biglang tumuwid ang tayo nito at namimilog ang mga mata na lumingon sa akin. Natawa ako dahil niyakap lang ako ni Ryan ng mahigpit at doon marahan na tawa. Talaga? Totoo ba yung narinig ko? Sinasagot mo na ako? Oo nga! Wala nang bawian Wala na. Mahal na mahal kita, Hazel. Iingatan ko ang puso mo. Wala akong gagawin na intensyon na makakasakit sa'yo. Mahal din kita, Ryan. Hindi ako tumanggi nang halikan ako ni Ryan sa labi. Naramdaman ko na nagtayuan ang mga balahibo sa bato ko matapos kong maranasan ang unang halik na yon sa buong buhay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at hindi naghihiwalay ang mga labi
na sinarado nito ang pinto. Pagkatapos ay ngumiti kami sa isa't isa. Hello, Mother. Baka naman mag-zumba kayo ng mga amiga mo hanggang madaling araw, ah. Aba, yang balakang nyo, Mother. Tornilyo na lang ang humahawak ho dyan. Hoy, Hazel. Hindi pa ako matanda, ha? Anong tornilyo? Aba, magaling pa akong gumiling. Baka akala mo. Alam nyo, ngayon lang ako nakatagpo ng mga nanay na nag-overnight. Baka mag-inom pa kayo niyan. Ano naman? Akala mo naman bata yung kausap? Mother, ipapaalala ko lang ho may high blood kayo. Ano ho? Naku, hindi yan anak. Sabay na kayong kumain ni Ryan mamaya ha? Opo, hinintay ko na lang naman po siya dito sa shop eh. Dadaanan daw niya ako dito. Bumili lang ng kakainin namin para daw hindi na ako magluto pagdating sa bahay. Anak, halika. Alam mo, ipagkakataon nyo na ni Ryan ito, anak. Ay, naku. Wala ako sa bahay. Ibigyan nyo na ako ng apo, ha? Mother, ano ba? Shh! Pinagsasabi nyo, nakakaloka kayo. Hindi ganon, wag ganon. O siya, sige na. Kailangan ko nang ibaba ito. Papunta na raw yung isa sa mga amiga ko at magsisimula na kaming mag-zumba. Okay, enjoy ka, Mother Bells. Mwah. O siya, anak, mag-iingat ha. Good night, bunso. I love you. Naku, naglalambing ang nanay ko. I love you too, Mother. Nang matapos kaming mag-usap sa teleponong mag-ina, ay agad kong binaba ang tawag. Napangiti na lang ako sa kalokohan nito. Matagal na rin naman kasing umuungot sa akin ang nanay ko na mag-asawa na at bigyan siya ng apo. Maya-maya ay dumating na rin ang hinihintay ko. Sinalubong ko ng ngiti si Ryan nang bumaba ito sa kotse. Agad akong hinalikan nito sa labi. Bakas ang pagod sa mukha nito dahil sa maghapong trabaho sa opisina ng NGO at sa pag-aasikaso ng problema nito kay Mayor. Sarap naman kapag laging gano'n ang salubong sa akin. Kumusta yung lakad mo? Ayos naman. Malapit ko na makuha yung mga kailangan kong papeles para mapalis si Tito sa bahay. Ano, ready ka na umuwi? Oo, kukunin ko lang yung gamit ko. Pagtalikod ko ay natigilan ako nang makita sa di kalayuan si Alvin. Nakatitig sa aming dalawa at tila anumang oras ay maiiyak na. Nagkatinginan kami ni Ryan. Sige, kausapin mo muna siya. Hintayin na lang kita dito. Alvin, Oh, ano yun, Hazel? Bakit mo siya inalikan, ha? Kayo na ba? Alvin, oo, kami na. Ano? Ang akala ko. Paano ako? Alam mo naman na gusto kita noon pa. Alvin, alam mo na naman noon pa, 'di ba? Tinapat na kita na pagkakaibigan lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Kahit na. Alam mo naman na gusto kita eh. I'm sorry. Tagal-tagal na akong nanliligaw sa'yo ah. Tapos dumating lang yung bagong salta na yan dito, nagustuhan mo na agad? Alvin, alam mo, hindi dapat ako nagpapaliwanag sa'yo eh. Pero sige, para sa ikatatahimik mo. Hindi ko naman pinili na mahalin siya agad eh. Basta, nangyari na lang. Isa pa, hindi talaga tayo ubre, simula pa lang eh. Alam mo na malaki ang galit sa akin ng ate mo. Wala akong pakialam kay ate. Ako na lang, Hazel, pakiusap. Ako na lang. Nabigla ako nang hablutin ni Alvin ang braso ko, sabay hila at yakap sa akin. Nagpumiglas ako at pilit itong itinulak. Hanggang sa mabilis na tumakbo si Ryan palapit sa amin at tinulak ito ng malakas. Pagkatapos ay tinago ako nito sa likod para tuluyang mailayo kay Alvin. Ano ba? Sinabi ng ayaw sa'yo eh. Kasalanan mo to eh. Masyado kang epal.
Nanligaw ako na maayos kay Hazel. Hindi ko pinilit ang sarili ko sa kanya at kusa niya ako minahal. Yun lang yun. Kung hindi ka marunong tumanggap ng pagkabigo, it's all on you. Ikaw ang may problema, hindi si Hazel. Pero wag na wag kang umarte na akala mo pinaasa ka niya. Bigla akong iniwas ni Ryan nang sumugod si Alvin at sinubukang suntukin ito. Pero hindi ito pinatulan ni Ryan. Sa halip ay bawat sugod nito, panay ang kanyang pag-iwas, kaya panay ang subsob nito sa lupa. Dahil doon ay mas lalo itong nanggigil sa galit. Mga agaw! Nagulat ako nang bigla itong salubungin ni Ryan ng suntok, kaya napahiga ito sa lupa. Marahas na bumuntong hininga ito, nagpamewang, saka marahang umiling. Pasensya na pare ah. Ayaw kitang patulan pero kailangan kong gawin yun para kumalma ka. Naiintindihan ko na mahal mo si Hazel. Pero sana maintindihan mo na may mga bagay na hindi natin maaaring ipilit. Hindi mo siya pwedeng pilitin na mahalin ka. Alvin, pasensya ka na kung nasaktan kita. Pero wala eh. Wala talaga eh. Kaibigan lang yung pwede kong ibigay sa'yo. Bigla kaming umatras ni Ryan nang mula sa dilim ay biglang lumabas ang aswang. Mula sa pag-iyak ay napalitan ng takot ang mukha ni Alvin. Aswang! Mabilis na napaatras si Alvin at nang tumayo ay agad kumaripas ng takbo. Samantalang kami naman ni Ryan ay dahan-dahang umatras matapos kaming harapin ng aswang. Mahigpit akong kumapit sa kamay nito habang gumagapang ang kilabot sa buong katawan ko. Nanlilisik ang mga mata nito at puno ng galit. Sa bawat hakbang nito palapit ay siyang atras namin. Anong gagawin natin? Basta atras lang hanggang sa makarating tayo sa kotse. Bigla kaming napatakbo matapos sumugod ang aswang sa amin. Naitulak ako palayo ni Ryan nang lundagin kami ng aswang. Nagpambuno ang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Agad akong tumakbo papasok sa shop at kinuha ang kutsilyo. Ryan! Eksaktong paglapit ko, kasabay ng pagsaksak ko sa balikat nito, ay siyang paghampas ni Ryan ng tubong na abot nito sa bandang ulunan at pinalo rin yon sa aswang. Mabilis namin itong itinulak palayo, kaya agad ding tumayo si Ryan. Kinuha mula sa akin ito ang kutsilyo at akmang sasaksakin ulit ang aswang nang mabilis itong tumakbo palayo at sumuot sa makapal na mga talahib. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba niya? Hindi. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Agad naming sinara ang flower shop at agad sumakay sa kotse ni Ryan. Habang nasa biyahe kami, ay isang tawag ang natanggap ko. Hello? Ano ho? Nasaan ang nanay ko? Tulala, nangangalumata habang nakasuot ako ng itim mula ulo hanggang paa. Bumaba ako mula sa tricycle at tumingala sa gusali sa harap ko. Isang linggo na nang matanggap ko ang balita na kahit sinong anak ay hindi gugustuhing matanggap. Nang gabing pumunta ang nanay ko sa bahay ng kaibigan, pinasok ng aswang ang bahay na tinutuluyan nila. Napaslang ng aswang ang buong mag-anak at kasama sa nasawi ang nanay ko. Gumuho ang aking mundo, Madam Venus. Hindi ko akalain na ang pag-uusap namin ng gabing yon ay ang huling beses ko na palang makakausap ang nanay ko.
Uy Hazel, anong ginagawa mo dito? Kakatapos lang ng libing ni Aling Gloria. Kailangan ko makausap si Mayor. Ha? Naku, sandali lang. Hazel, paawat ka, huy. Sa kabila ng pagpigil sa akin ni Alvin, ay tumuloy pa rin ako. Ngunit wala pa man din ako sa kalahati nang pigilan ako ng mga tauhan at bodyguard ni Mayor. Kakausapin ko lang si Mayor. Ma'am, sir, nakikiusap ako para anin niyo ako. Hazel, halika na. Hazel! Huwag kang makialam dito. Sir, nagmamakaawa ko sa inyo. Kakausapin ko lang ho si Mayor. Ano ba? Taon niyo ako. Sige na ho, ano ba? Sabi ng bitawan niyo ako, paraanin niyo ako. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ilabas niyo yan at huwag niyong papapasukin. Mayor! Ano ba ha? Hanggang ngayon ba, iaasa mo pa rin sa iba yung pagkilos mo? Kailan mo balak solusyonan yung pag-atake ng mga aswang dito? Hindi ko na problema yon. Bakit ko gagawin yon? Baka mamaya ako pakainin ng aswang na yan eh. Bakit hindi ka lumapit doon sa magaling yung Vice Mayor? Ganyan ka na ba talaga kahayop? Lantaran mong pinapakita na wala kang pakialam. Kahit na namamatay na yung mga residente dito dahil sa mga aswang na yan. Ilabas niyo na nga ang pesteng babaeng yan. Hayop ka! Wala kang kwenta! Sa susunod na eleksyon, sisiguraduhin kung hindi ka na makakabalik sa pwesto mo. At talagang matapang ka ha? Tingnan natin. Ilabas niyo na yan. Kinaladkad ako ng mga tao nito palabas ng munisipyo at basta na lang itinulak. Kaya nahulog ako ng 5 baitang mula sa landing pababa ng simento. Dahil doon ay nagulat ang mga ito at napasigaw. Hanggang sa biglang may bumuhos sa akin ng tubig at binato pa malapit sa akin ang timba. Tito, anong ginawa mo? Yan, magsama kayo ng babaeng niya. Sobra na kayo ha! Wala akong pakialam kung ano ang tingin niyo sa akin. Lumayas na kayo dito. Agad hinubad ni Ryan ang jacket nito at pinatong sa balikat ko. Nanginginig ako sa lamig na inaalalayang tumayo ni Ryan at Alvin. Sinubukan kong pigilan si Hazel kaya lang ayaw makinig eh. Ayos lang. Salamat pare ha. Tumakas lang siya sa bahay habang nakatulog ako. Halika na Hazel. Umuwi na tayo. 11:00 ng gabi. Habang nasa loob ng kwarto at nakahiga na, lumingon ako kay Ryan na nasa tabi ko at nakayakap sa akin at himbing na himbing sa pagtulog. Habang ako naman ay hindi dalawin ng antok. Hindi mawala sa isip ko si nanay. Miss na miss ko na siya. Ang mga pangaral niya, ang biruan naming dalawa, ang mga pagkain na luto niya. Umagos ang mga luha ko at tahimik na umiyak. Maya-maya ay isang pamilyar na tinig ang narinig ko sa labas ng bahay. Hazel. Nanay. Hazel, bunso. Nandito si Mama. Hindi ko alam kung panaginip yon ang mga sandaling yon. Pero isa lang ang nasa isip ko. Ang makita muli ang nanay ko. Kaya dahan-dahan akong bumangon at lumabas sa kwarto. Sabik na sinundan ang pinanggagalingan ng tinig ng nanay ko. Pagdating sa labas, ay wala akong nakitang tao. Nanay, lumabas ka na dyan, umuwi ka na dito. Miss na kita eh. Hazel, anak, nandito na ang nanay. Nang hindi ko pa rin makita ang nanay ko, ay lumabas ako ng gate. Dahil sa sobrang pangungulila ko sa aking ina at sa kagustuhan na makita siyang muli, hinanap ko siya sa paligid hanggang sa biglang lumabas si Ryan.
ginagawa mo dyan? Gabi na, pumasok ka dito. Ryan, si Nanay. Narinig ko yung boses ni Nanay. Nandito siya. Nandito siya, bumalik siya. Mahal, wala na si Nanay Glo... Hindi na ituloy ni Ryan ang sinasabi nang biglang sumulpot ang aswang mula sa kung saan at binitbit ako. Nagpumiglas ako pero hindi man lang ito natinag. Umiiyak na tumingin ako kay Ryan at nakita kong tumatakbo ito at pilit akong hinahabol. Ryan! Tulungan mo ako! Demonyo ka! Bitawan mo ako! Hazel! Matapos yon, ay may naramdaman na lang akong pumalo sa bato ko at bigla akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Basta nagising na lamang ako na nasa loob na ng isang abandonadong warehouse. Nakahiga sa mga tuyong dayami. Bigla akong bumalikwas ng bangon nang makita ang dalawang aswang sa harap ko. Isang lalaki at isang babaeng aswang. Sumiksik ako sa sulok at takot na umiiyak. Ngunit sa kabila nun ay mas nanaig ang pananampalataya ko sa Diyos. I believe in God the Father. I believe in Jesus Christ, His only Son. Panginoon, iligtas niyo ako. Alam ko na mas makapangyarihan kayo higit sa kalinuman. Mariin akong pumikit nang biglang lumapit sa akin ang lalaking aswang at pinadaan ang dulo ng matalas nitong kuko sa mukha ko. Bigla akong napasigaw nang kalmutin ako nito sa braso at agad yung dumugo. Maya-maya ay sumugod naman sa akin ang aswang na babae at akmang dudukutin ang tiyan ko nang pigilan ito ng isa pang aswang hanggang sa nagsalita ito. Huwag mo sasaktan. Huwag mo ko sasaktan pa kayo usap. Ganyan nga, Hazel. Marunong ka naman palang matakot. Nika? Oo, ako nga. Ano ba kailangan mo sa akin, ha? Ang kailangan ko ay mawala ka dahil masyado nang matalas ang dila mo. Wala akong atraso sa'yo. Noon pa man ay mainit na ang dugo ko dahil masyado kang pabida. Ikaw na ang magaling. Ikaw ang pinapansin ng lahat. Palaging ikaw kaya sisiguraduhin kong mawawala ka. Pati ang kapatid ko, palaging kumakampi sa'yo. Dahil mas matinong di hamak sa'yo si... Bigla akong natigilan at napaatras lalo nang tumingin sa isa pang aswang. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Sandali. Ang ibig sabihin, si Alvin. Aswang din si Alvin. Masyado ka ng maingay na babae ka. Binigyan na kita ng babala sa pamamagitan ng pagpatay ko sa nanay mo. Pero talagang matapang ka, ha? Dahil sa kaingayan mo, marami kang naimpluwensyahan at tumalikod sa akin. Pati na rin si Ryan. Hindi ikaw si Alvin. Kung ganun ikaw si... Hazel! Nabuhayan ako ng loob nang makita ko si Ryan at kasama nito ang mga pulis. Tumakbo ito palapit sa akin pero bigla akong hinablot ng aswang na lalaki sa damit. At sinakal ng mahigpit at inangat ako sa lupa. Kaya doon napahinto si Ryan at inangat ang kamay. Pakiusap, wag mo siya sasaktan. Umiiyak na tumingin ako kay Ryan na lumuluha na sa labis na pag-aalala. Kasabay nito ay hinanda ko na ang sarili ko sa maaaring maging katapusan ko. Kung mawala man ako ng mga sandaling ito, ipinagpapasalamat ko pa rin na nakita ko ang mukha ng taong mahal ko sa huling pagkakataon. Papatayin kita, Mayor! Sinira mo ang buhay ng ate ko! Ah! Nagulat ako. Kaming lahat.
Nang biglang lumabas mula sa pinagtataguan si Alvin at pinagbababaril ang aswang na lalaki. Samantalang si Ryan naman ay mabilis na sinaksak ng maiksing sibat ang binti ng aswang na may hawak sa akin. Dahil doon ay nabitawan ako ng aswang at tuluyang nahulog. Sinamantala yon ni Ryan at sinaksak ulit ang aswang sa dibdib. Matapos yon ay dinala ko nito sa tabi, kasabay ng pag-ulan ng bala mula sa mga pulis. Paano naging aswang si Tito? Hindi ko rin sigurado kung tama ito eh. Nakwento lang din sa akin ni ate. Matagal na rin kasi ang lihim na relasyon ni ate at Mayor eh. Basta ang kwento sa akin ni ate, isang beses daw ay nagalit daw si Mayor sa isang matandang babae. Gaya mo, Hazel, nagpunta lang ang matanda sa munisipyo para humingi ng tulong. Yun, nagalit si Mayor. Nilait-lait daw ito ni Mayor at sinigawan. Basta, ang naaalala niya, hinawakan lang daw ng matanda si Mayor at basta may binigkas na parang dasal na hindi maintindihan ni ate. Matapos ang isang linggo bigla na lang daw siyang naging aswang. Si ate ang una niyang biktima. Nakagat niya si ate at naging aswang din ito. Kailan mo pa nalaman na aswang si Nika? Itong nakaraang araw lang. Noong gabing nagkaroon tayo ng komprontasyon dun sa shop niyo. Hindi ba't tumakbo ako paalis nun? Nagtago ako pero mula ron sa pinagtataguan ko ay nakikita ko pa rin kayo. Tapos nung tumakbo ang aswang at nagtago sa talayban, maya-maya ay lumabas si Ate Nika kung saan na unang pumasok ang aswang. Bukod doon, may sugat din siya sa balikat sa parte kung saan mo sinaksak ang aswang. Kinumpronta ko si ate at doon siya napilitan umamin. Sila ni Mayor ang tulong sa pagpatay ng mga tao dito. Kaya pala wala siyang ginagawang aksyon kahit anong reklamo niyo. Yung pala siya mismo ang aswang. Hazel, ako na ang humihingi ng tawad sa mga ginawa ng ate ko. Bago pa man siya maging aswang malaki na ang insecurity niya sa'yo. Hindi ko rin alam kung bakit. Basta mula nung lumipat kami dito sa bayan, inis na siya sa'yo. Kalimutan mo na yun. Ikaw, paano ka? Babalik na lang ako sa Maynila. Doon ako magbabagong buhay ulit. Pasensya ka na rin sa pangungulit ko ha. Pare, pasensya na. Alagaan mo si Hazel ha. Ingatan mo siya. Akong bahala sa kanya. Huwag ka na mag-alala. Nang makaalis si Alvin ay mahigpit kaming nagyakap ni Ryan. Ang samot-saring takot na naramdaman ko kanina ay unti-unting natunaw ngayon na nakakulong na ako sa mga bisig niya. Matatahimik na tayo. Salamat sa pagdating at sa pagliligtas mo sa akin ha. Pwede ba naman kita pabayaan? Mawala na lahat, wag lang ikaw. Paano si Mayor? Paano natin ipapaliwanag to sa mga tao? Ako nang bahala doon. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa ospital para magabot yung sugat mo. Hanggang ngayon, Madam Venus, sa tuwing binabalikan ko ang mga nangyari, ay parang isang panaginip lamang ang lahat. Isang masamang panaginip na totoong nangyari. Sa kabila ng hustisyang nakamit ko sa pagkamatay ni nanay, hindi na naibalik ng hustisya na yun ang kanyang buhay. Dahil sa posisyon ni Mayor at sa maselan at hindi kapanipaniwalang pangyayari, minabuti ni Ryan na palabasin na namatay sa aksidente si Mayor at si Nika. Ang tungkol sa pagiging aswang nito ay nanatiling lihim sa pagitan namin at ng mga alagad ng batas na nakasaksi sa lahat. Kami naman ni Ryan ngayon ay kasal na at may 2 ng anak. Hindi ito tumakbong mayor ng bayan namin sa kabila ng kaliwat kanan na panghihimok dito. Sa halip ay patuloy itong naging aktibo na head ng isang NGO habang pinatatakbo ang negosyo namin na flower farm. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento. Huwag kayong matatakot na magsalita at ipaglaban ang inyong karapatan. Hanggang dito na lamang
at maraming salamat po sa inyong lahat. Nagmamahal, Hazel.